Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkakaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Tugon. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Tugon. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Tugon. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Merry Christmas po sa inyo. Maligayang Pasko. At dahil ang bawat banal na misa ay isang tanda ng grasya ng Diyos at kanyang pagpapala, nararapat lamang natin na binabahagi itong blessing o itong pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Kaya tingnan nyo po ang mga katabi nyo, paki-bless po ang mga katabi nyo, sabihin nyo, God bless you. Yan. Tayo po ay nasa 8 araw na ng ating nobenaryo sa ating mahal na patron ng Nuestra Señora de Soledad. At kataon din po, ito rin ang bisperas ng taong 2025. Dahil bukas, December 31 na. Napakabilis na ng panahon. Yung iba bukas, malamang magsusuot ng mga bilog, hindi ba? Yung iba naman, tatalon siguro ng alas 12. Ginagawa nyo pa ba po yan? No? At mga bibili ng ilang bilog-bilugan na prutas, no? Pero bago nyo po gawin lahat 'yan, siguro tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bawat araw na binibigay niya sa atin. Sabi nga, 'di ba may kasabihan, every gising is a blessing. So ngayong itong araw na 'to, nagising tayo, no? At nagpapasalamat tayo dahil yun ay isang grasya mula sa Diyos. At isa sa mga dasal siguro natin, sana makita pa natin ang isang bagong taon. Kaya nga sa araw na ito, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan yung grasya na yon. Nagpapasalamat po tayo dahil tayo'y nakasurvive sa mga kolesterol at matataas na sugar na ating naranasan ng mga nakaraang araw. No? Ilan ba po sa inyo dito ang may mga maintenance na? Meron ba sa alta presyon? Meron ba sa inyo? Ha? Yung iba ayaw umamin Meron naman, no? Yung iba sa sugar, no? Nakakainggit sana all ang mga bata, Talagang masarap at talagang wala silang pinoproblema. Pero siguro ang pinakamahalaga, sa gitna ng lahat ng ating mga balak na isin at balak hangarin, lalo na sa pagdating ng bagong taon, meron tayong patuloy na gumagabay sa atin. At yun ay walang iba, kundi ang ating mahal na patron, ang ating mahal na Birheng Maria. Bukas ay bisperas na rin ng kanyang kapistahan. Dahil bukas, ano po ang ipagdiriwang natin? Sa huling araw, doon sa 12 midnight mass, pagsapit ng January 1 din. Ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Mother of God. At napakaganda, bakit? Dahil ang titulong ito ay binigay sa kanya dahil
sa loob ng 9 na araw na ating ginawang simbang gabi, nasaksihan natin yung paglalakbay ng isang taong katulad natin na ang pinanghawakan lamang ay ang pag-asa at tiwala niya sa Diyos. No? Sinong makakagawa nung ganun na lang ang kanyang pananalig at tiwala sa Diyos? Yung una pa lang, hindi ba? Isang anghel na nagpakita sa kanya at nagbigay, sabi nga ng mabuting balita. Pero sigurado, noon hindi pa mabuting balita, sigurado kay Maria yon. Bakit? Dahil siya'y magkakaroon ng anak na wala naman siyang asawa. At alam niyang kahihiyan yon. Hindi ba? Pero dahil sa kanyang pag-asa at tiwala sa Diyos, pinanindigan niya yon. Pinanghahawakan niya. At sa 9 na araw ng paglalakbay po natin, hanggang dumako tayo sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus, yun lahat ay naganap at nangyari dahil may isang taong hindi nawalan ng pag-asa sa Diyos. No? Ano ba yung mukha ng isang taong puno ng pag-asa? Tingnan nyo nga po mga katabi nyo, yan ba'y may pag-asa pa? Ha? O yung iba yata nakapikit na. Yung iba nagtatago na ng mukha. Ano ba, wala na bang pag-asa? No? Pero siguro yun yung magandang tanong eh. Ano ba yung mukha ng isang taong puno ng pag-asa? Di ba? Ito yung tao na katulad ni Maria. No? Isang tao na katulad ni Maria. Dahil ang kanyang buhay, maganda man o hindi ang nangyayari sa kanya, siya'y hindi nawawalan ng tiwala niya sa Diyos. Hindi siya nawawalan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang mga taong marunong magtiwala sa Diyos, hindi nawawalan ng pag-asa. No? Sa ating ebanghelyo ngayon, napakaganda. Bakit? Dahil sino ba ang bida ngayon sa kwento ng ating ebanghelyo? Sino? Nakikinig ba kayo? Sino? Isang babae. Ano ang pangalan ng babae? Ha? O yan na nga no? Alam nyo ba ang susunod na kwento ng probinsyano? Ha? Alam nyo, mas alam nyo yata yun, ano? Pero ngayon, sumusubaybay ba kayo sa kwento ng Pasko? Ha? Sabi nga, ito'y ika-6 na araw pa lang ng Kapaskuhan. Hindi pa ho natatapos, nag-uumpisa pa lang. At sana'y sumusubaybay tayo sa mga kwento. Baka mamaya ang sinusubaybayan nyo yung kwento ng inyong kapitbahay. Ano na kaya nangyayari sa kapitbahay ko? No? Baka marites lang tayo. Pero ano yung tungkol sa ng kwento? Ha? Ay, susumbong ko kayo kay Father Danichi, hindi kayo nakikinig. No? Tungkol kay Ana. Ay, si Ana nga. O, sino si Ana? Nino? Nanay Nino. Si Ana ay isang tinuring propeta. At nasaan siya? Nasa templo. Bakit siya nasa templo? Ayun ang magandang tanong. Una, si Ana ay hindi lang propeta. Isa siyang matandang babae. Ilang taon na siya? 84 anyos na. Sino sa inyo dito ang 84 years old na? O 80 years old man lang? Wala, no? Pero siya'y 84 years old. At hindi lang siya matandang babae, siya'y isa ng balo. Okay? Ano ang balo? Wala ng jowa. Wala ng asawa. Ilan ho sa inyo dito ang wala ng asawa? Pakitaas ang kamay. Ayun, meron. Okay? No? At hindi lang ho siya isang matandang babae, hindi lang ho siya isang balo, wala pa siyang anak. Hindi siya nagkaroon ng anak. Sino ho sa inyo dito ang walang anak? Pakitaas ang kamay. Yung mga bata, may anak kayo. Kakaiba, no?
Sino dito may anak pero may mga edad na at sila ay may bagong at sarili ng buhay at wala na sa piling ninyo? Pakitaas nga ang mga kamay. Ayan, meron. Di ba? Kaya ko po tinatanong yon, bakit? Dahil halos buhay ninyo ang buhay ni Ana. May edad na, wala ng asawa, at wala pang anak. At saan nakikita itong mga uri ng taong ito? Sa loob ng simbahan. Di ba? May misa ba kayo pag umaga dito? O, yung mga sakristan. Pag nagsiserve kayo sa umaga, sino ang mga nagsisimba? Mga bata. Yung pala, may mga marites dito. Okay. Ano? Sino? Oh, hindi mga bata, hindi ba? Mga nanay natin, mga lola natin. At bakit sila nandun sa loob ng simbahan? Umagang-umaga pa lang. Dahil sila ang malalapit sa Diyos. At yan si Ana. No? Magmula nung nilisan na siya ng kanyang asawa, wala na siyang anak at may edad na siya, ang kanyang naging lugar ay ang templo. At doon anong ginawa niya? Siya'y nagdasal. At hindi siya nawalan ng pag-asa dahil alam niya na doon niya matatagpuan ang kanyang kaligtasan. At napakaganda, bakit? Dahil yun ang pinangkapitan niya. Kaya isang araw, ano nangyari? Hinandog si Jesus bilang isang sanggol ng kanyang magulang sa templo. At ano ang nangyari? Andoon si Ana. At ano ang nakita niya? Nakita niya ang manunubos. Kung titingnan po natin, yung kanyang kondisyon, halos sinumpa na siya ng lipunan nila. Ang tingin sa kanya, baliwala na. Pero siya pa ang unang nakakita sa Diyos. At yan ang hamon po ngayon sa atin. Handa ba tayo na ang buhay natin, umpisa hanggang huli, ay para sa Diyos? Bakit kayo nabubuhay araw-araw? Para sa Diyos. Dahil kung hindi hot kayo nabubuhay para sa Diyos, isang araw magsasawa kayo. Isang araw sabi mo, ayoko na nitong buhay na ito. Wala nang saysay. Pero kung ang buhay nyo araw-araw ay para sa Diyos, maniwala po kayo, kahit anong mangyari, hindi man maganda ang mangyari sa araw na ito, ang sasabihin nyo, hindi. Umaasa pa rin ako na ang Diyos hindi ako iiwanan. Hindi ako pababayaan. At yan ang naging buhay ng ating mahal na ina. Hindi siya nawalan ng pag-asa at siya ang naging ina ng Diyos. And that is our consolation. Na ang mga taong malapit sa Diyos at hindi nakakalimot magsimba at magbisita sa simbahan, isang araw, makikita nyo ang Diyos. Hindi pa ngayon, huwag kayong mag-alala. Pero isang araw, makikita natin ang Diyos. At hari nawa patuloy natin ipagdiwang ang Kapaskuhan na ito na katulad ni Maria. Hindi nawalan ng pag-asa at patuloy na nagpasalamat dahil ang Diyos ang kapiling niya. Amen. Sa pagtatapos ng taon, ating ngayong ihandog ang ating mga panalangin. Inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulong ng Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Sa Paskong dumating, pagkakaisa ang mamahal at kabanalang naglalang. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkakain ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya nawang ngayong magpasalo-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisan muli sa iyo ngayon upang ang napinsala nung sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan.
Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at makabuhay, kami nagbubuhos ng tuna. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo na ating Panginoong Yesus, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesus, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating bagong silang ni Jesus ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabang nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapatin maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Orasyo Emperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. umupo po muna sandali. Mga paanyaya, pagkatapos ng ating banal na misa ay ang Sayaw Soledad, isang inter-barangay street dance contest. Ito po ay mapapanood sa harap ng ating simbahan. Bukas, ika-31 ng Disyembre, araw ng Miyerkules, tayo po ay mayroong misa sa ika-6 ng umaga na susundan ng tradisyonal na Manto Festival, isang sayaw pasasalamat sa mahal na Birhen ng Soledad. Kaya tinikayat ang lahat ng mga deboto ng mahal na ina ng Soledad na sumali sa Manto Festival. Ito po ay pangungunahan ng iba't ibang ministries and organizations ng ating parokya. Sa gabi naman po, sa ganap na ika-7 ng gabi, ay ang huling araw ng nobena para sa mahal na ina na susundan ng New Year's Eve Mass sa ika-8 ng gabi. Pagkatapos ng misa, ay gaganapin natin ang tradisyonal na pagmamanto o paglukob sa kapa ng mahal na Birhen. Ika-1 ng Enero 2026, araw ng Huwebes, ay ang dakilang kapistahan ng mahal na ina, ang Birhen ng Soledad. Ang ating pong banal na misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga na pangunahan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula. Mayroon pa rin po tayong misa sa ika-5 ng hapon na susundan ng maringal na prosesyon sa mahal na ina. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, nagpapasalamat din po ako sa inyong Kura Paroko, Father Danichi, sa pag-imbita po sa akin sa inyong nobenaryo at sa sa inyo ng manigong bagong taon. Happy New Year po! No? Sana maging maayos po ang darating na taong 2026. At tayo naniniwala dyan dahil tayo umaasa na ang Diyos ang siyang gumagabay sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, pumayo tayong gabay ang ating mahal na ina. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus